At dito na nga mag-uumpisa ang kabanata ng ika-4 na yugto. At pinakita nga dyan ang sasakyan ng mga manlalayag papuntang Dark Continent. At yan nga yung tinatawag na Black Wheel. At sa mga susunod na larawan naman, ipinakita na pinag-uusapan na at pinaghahandaan na ng buong mundo ang pagpunta sa napakapanganib na kontinente. At lipat na nga ang scene sa alamat na hunter na si Jimprix. At nandiyan nga siya sa mga kagrupo ni Beyond Netero. At nagkatinginan na nga sila ni Pariston. At dito nga nagsalita si Jimprix at sabi niya na kung pwede nga daw ba na siya isumali sa kanilang grupo. At ika niya pa kay Pariston na bihira nga lang daw mangyari ang mga ganitong oportunidad. At sagot naman ni Pariston na akala niya daw na kaya nandito si Jim para sila pigilan. At nagulat daw talaga siya na dumating itong si Jimprix dito. At sagot naman dito ni Jimprix na kaya nga daw siya nandito dahil alam niya na si Pariston ang punot dulo ng kaguluhan na nangyayari ngayon. Pag pumayag nga daw organisasyon sa kagustuhan ni Beyond Netero, sila nga daw ipupunta sa delikadong kontinente. At kung hindi naman daw papayag ang gobyerno, tanong niya kay Pariston, magpapadala ka ba ng 5,000 Khmer Ants? At ika pa ni Jim, natigilan na nga daw ni Pariston ang mga binabalak nitong delubyo at huwag nga daw gawing laruan ang organisasyon dahil ngayon nga daw siya na ang makikipaglaro kay Pariston hanggang ito pigilan siya. Sabi ngiti nga dyan si Pariston at sabi niya sa wakas nga daw nakuha niya na ang buong atensyon ng alamat na hunter. At sagot naman ni Jimprix, makikita nga daw nila yan at gagawin nga daw ni Jimprix ang lahat para makontrol ang sitwasyon. At lipat nga ang scene sa ating bida na si Leorio. At dito nga may kausap siya sa cellphone at yan nga si Chidel at gusto nga niyang isali si Leorio sa hukbong Zodiac dahil may dalawang bakante nga sa posisyon. At nagulat nga dito si Leorio at ang dahilan nga ni Chidel kung bakit si Leorio ang kanyang napili na isali dahil si Leorio nga daw ang pinakarespetado ngayon at alam niya na malaki ang may tutulong nito sa kanila. Kaya nakikiusap si Chidel na pumayag na si Leorio na maging kabilang sa kanilang grupo. At sa pagpasok nga daw ni Leorio sa hukbong Zodiac napakalaking tulong nga daw nito para mahingkayat nila ang mas maraming tao na maniwala sa kanila. At sagot naman ni Leorio, ngayon na nga daw ba talaga dahil meron nga daw siyang mga inaasikaso at obligasyon na kailangan niyang gawin. Sagot naman ni Chidel, yung pag-aaral mo ba ng pagbumedisina huwag ka nang mag-alala dahil tinawagan na nga daw ni Chidel ang mga ito at pinagbigyan na nga daw si Leorio na mag-aral sa ibang bansa anumang oras niya gustuhin dahil nga daw dyan kailangan sumama ni Leorio sa kanila as medical team sa kanilang organisasyon. Pumunta sa itim na kontinente at si Chidel na nga daw ang magiging head medical professor niya. At habang naglalakbay nga daw sila, kailangan nga daw gumawa ni Leorio ng mga pangunahing medical work. At ito nga daw magbibigay sa kanya ng malaking experience. Pero syempre, na kay Leorio pa rin nga daw ang huling desisyon kung ito sasali sa kanilang grupo. At lahat nga ng pagkukumbinsi kay Leorio ginawa ni Chidel para lang ito mahingkayat na sumali. At ang sagot nga ni Leorio malugod nga daw niyang tinatanggihan ang offer ni Chidel at sabay hirit na minsan nga lang daw mangyari ang mga ganitong oportunidad sa kanyang buhay. Kaya sige, papayag na nga daw siya na sumali. At sabay ngiti nga rito si Chidel. Nagpasalamat nga siya kay Leorio. At dito nga nagtanong ulit si Chidel kung meron pa nga daw siyang kakilala dahil meron pang isang bakante sa kanilang grupo. At sagot naman ni Leorio, meron nga daw siyang kakilala na karapat dapat sa pwesto na yan. At balik naman ang scene kina Jing at Pariston. At nagsalita nga rito si Pariston at sabi nga niya, bakit mo naman nasabi ang mga bagay na yan, Jing? At kung pumayag nga daw ang organisasyon sa mga plano nila na pumunta sa delikadong kontinente, mapapasama nga daw ba yun? At ang ibig sabihin nga daw ni Pariston parang napaka-unfair nila. Tulad ng magsasagawa sila ng hunter exam at kung sino nga daw ang makakapasa. Yun ang isasama nila sa ekspedisyon at kukuha nga daw sila ng ibang mga tao kasama ni Beyond Netero. At sila daw ba may iiwan? Ganun daw ba yun? Tanong niya kay Jing. At sagot naman ni Jing, hindi nga daw si Pariston ng mga tao na mahilig sa mga negosasyon dahil sarili nga lang daw niya ang iniisip nito at wala nga daw siyang pakialam sa mga plano ng iba. At habol niya pa na hindi daw ba itatanong ni Pariston sa kanya kung paano niya nalaman na may mga tinatago itong mga Khmer Ants. At sagot naman ni Pariston, hindi niya naman daw talaga yun tinatago. At hirit ulit ni Jimprix na kung tatanggapin ng Hunter Association ng request na pupunta sila kasama si Beyond sa Dark Continent, kailangan nga daw talaga na meron silang makakasama ng mga eksperto. At ang problema nga lang daw ang gobyerno dahil ang gusto nga nila sarili nilang mga tao ang ipapadala sa delikadong kontinente. At hindi nga daw sinang-ayunan ni Chidel. At ang ginawa na nga lang daw nito nagsagawa siya ng biglang pagsusulit sa hunter exam. At dito kukuha ng mga tao na makakatulong sa kanila para sa ekspedisyon. At yan nga lang daw ang pinakamabilis na paraan. Pero kay Pariston nga daw, yun ang pinakamatagal na paraan at napaka-boring. At sabi pa ni Jing kay Pariston, at kahit nga daw si Chairman Netero ganun din ang gagawin. At hirit naman ni Pariston, hindi daw yan gagawin ng kanilang chairman. Dahil kung siya nga daw ang nasa sitwasyon nila ngayon, tatanggihan nga daw nito ang pagsama ng B5 at ganun na rin ang kanyang anak. At ito nga daw mauuna na sa Dark Continent at mag-aantay na lang doon. At ganun nga daw mag-isip at magplano ang kanilang yumaong chairman. At sagot naman ni Jing dito, yun naman pala, pero bakit gusto pong sirain ng Hunter Association kung may concern ka naman pala dito? At sagot naman ni Pariston, may ebidensya ka ba sa mga sinasabi mo na gusto kong sirain ng Hunter Association? At hirit niya pa kay Jing na sabihin nga daw nito na kung siya may mga nalalaman pa sa kanyang mga plano. At sagot nga ni Jing, kapag ang organisasyon nga daw naging boring na kay Pariston, ang gagawin nga daw nito maghahanap na naman ng bagong paglalaruan at ang pinakamabilis nga daw na paraan para gawin yan magpapadala nga daw siya ng mga Khmer Ants sa buong mundo.
At sa ganun nga daw ay mababago ang plano ng organisasyon. Pero kung hindi daw ito papansinin ng Hunter Association, ang gagawin naman daw ni Pariston ay magpapadala naman daw ito ng mga kimeran sa Hunter exam para mag-take ng pagsusulit. Madali na nga lang daw talaga sa mga ito na makapasa. Dahil ito nga daw ay nagtataglay ng lakas sa pakikipaglaban at dagdag pa nga ni Jimprix. Kung ito nga daw ay makakapasok at makakapasa ang mga kimerans na alaga ni Pariston, ito nga daw ang gagamitin niya sa organisasyon. At sagot nga lang dito ni Pariston na silang dalawa nga daw ni Jimprix ay parehas mag-isip at laging handa sa mga maaaring mangyari. Sabay sagot naman ni Jing na napakawalang yamo, Pariston. Sabay pinakita naman dito ang mukha ni Pariston na parang wala lang ang lahat sa kanya. Pero ang banat niya naman kay Jing na ang sakit nga daw magsalita ni Jimprix. Pero may punto naman daw ito kaya okay lang daw sa kanya at hirit niya pa na ang mga tao nga daw ay nagmamahalan at dahil nga daw dito kaya raw sila ay nagiging masaya. At para kay Pariston nga daw, pag may mga taong nagagalit sa kanya, dito nga daw siya nakakaramdam ng kagalakan at kasiyahan. At ugali niya rin daw sakta ng mga taong malapit sa kanya at ang mga taong mahal niya sa buhay. At tanong niya nga kay Jing na ang ganitong personalidad ba masasabing kakaiba. Sabay nagpakita nga siya ng nakakatakot ng ngiti sa parting ito. At sagot naman ni Jing, depende nga daw yan sa mga gagawin mo. At lahat nga daw ng sinasabi ni Pariston talagang kabaliwan. At nilinaw nga ni Jing kay Pariston na hindi nga daw sila parehas mag-isip lalo na sa parte na yan. At habang nga nagsasalita si Jing biglang humirit dito si Curly. At nagtanong nga siya na kung pwede nga daw ba siya magtanong kay Jing. At mabilis ang sagot ni Jing hindi nga daw pwede at umalis na nga lang daw ito. At napabulong nga dito si Curly na grabe naman daw. Dahil kanina pa nga daw siya gustong magtanong. At dahil nga sa walang pagrespeto ni Jing sa sekretary ni Beyond Netero na si Curly, dito may tumayong isang lalaki na galit kay Jing at sabi nga niya na kung umasta ka na parang taga rito ka. At bigla na nga lang daw sumulpot itong si Jing sa kanilang base at mag-aangas pa ng ganyan. At yung papalapit na nga siya kay Jing, eto ang mga sumunod na nangyari. Binugbog ito ni Jing gamit ng napakabibilis na suntok. At dyan nga ay makikita ang basag na mukha ng lalaki at tila hindi na makikilala ng kanyang pamilya. At dito nga ay biglang pinakita ang totoong nangyari. Hindi naman pala siya binugbog ni Jing, kumbaga pinakita niya lang sa lalaki kung ano ang mangyayari dito pag tinuloy niya ang kanyang gagawin. At mabuti na nga lang na hindi niya tinuloy dahil manghihiram talaga siya ng mukha sa aso kung magkataon. At sabi nga ni Jing sa lalaki, nakita mo na. At sabi niya pa dito na umalis ka na lang para hindi ka na masaktan. At dito nga may biglang naramdaman si Jing na malakas na presensya at aura. At sabi nga ni Jing, sino nga daw ba dito ang may pinakamalakas at may pinakamataas na posisyon? Sabay sabi niya na ikaw ba? At dito nga pinakita ang babae na mukhang manika. Sabay humirit naman dito si Pariston at nakangiting sinabi, syempre na siya nga daw ang number 2 sa grupong ito at walang iba. At hirit naman ni Jing, hindi niyo pala tinitignan ang pisikal na lakas dito. Sagot naman ni Pariston, grabe ka naman Jing, ang baba naman ng tingin mo sa akin. At banat ulit ni Jing, kung ikaw lang pala ang pinakamalakas dito. Pag pinakita nga daw ni Jing ang kanyang lakas kay Pariston, sapat na daw yun. Kung gusto niyang tapusin si Pariston, kayang-kaya niya daw yung gawin kung kanyang gugustuhin. Kaso pag ginawa niya daw yung kay Pariston, tiyak lang daw natatawanan siya nito. At habol pa ni Jing, ni-start na nga daw ngayong araw na siya na ang pinakamataas dito sa grupo. At kung meron nga daw silang problema doon, lumapit lang daw sila sa alamat na Hunter. At napakatindi nga na pinakita ni Jing dito. At lahat ng atensyon nasa kanya. At lipat na nga ang scene sa Nostrad family. Dito nga pinakita si Mizai Stone. Hanap nga niya si Kurapika. At sabi nga ng mga nandito wala nga daw si Kurapika. At sabi nga ni Mizai mag-aantay na nga lang daw siya hanggang bumalik si Kurapika. At pwede nga raw ba na ipagtimpla siya ng kape at siya na nga daw ang bahala sa gatas. At hindi nga ito nagustuhan ng mga lalaki at parang gusto nilang bubugin si Mizai. At sinugod na nga siya rito ng mga gwardya. At dito nga makikita natin na napatigil sila at gulat na gulat nang hindi sila makagalaw. At yan nga ang kakayahan ni Mizai na kung tawagan ay cross king. At dyan nga makikita na nakaupo si Mizai at ang tatlong lalaki naman mistulang hindi pa rin makagalaw. At sabi nga ni Mizai na huwag kayong mag-alala dahil babalik din kayo sa dati at makakagalaw ulit. Kasi babalaan ko kayo at makinig kayo sa akin na huwag kayong gagalaw kahit kaunti. Dahil kung hindi kayo makikinig sa akin, mas matagal na kayo mananatiling ganyan. At dyan nga nanginig sa takot ang tatlo. At napagtanto nila na malakas itong si Mizai. At nagsalita na nga dito yung isang lalaki na okay na nga daw dahil papunta na nga daw si Kurapika. At binalaan nga niya si Mizai na huwag daw gagalitin si Kurapika dahil wala nga daw ito sa mood. Dahil ito nga daw may problema sa ngayon. At dito nga'y pinakita na si Kurapika at nagkita na nga sila ni Mizai. At ika nga ni Kurapika, sino ka at ano ang may paglilingkod ko sa'yo? At dyan nga'y pinakita na sila nagkatinginan na sa isa't isa. At nagsalita nga si Mizai dito at sabi niya kay Kurapika, ako nga pala si Mizai mula sa Hunter Association. Nabalitaan mo na ba ang Kakin Empire ay pupunta sa Dark Continent? At ika naman ni Kurapika, hindi pa at wala akong alam sa balita na yan. At sagot naman ni Mizai, actually nag-aalala sa'yo si Leorio kung ano nga daw ba ang pinagkakabalahan mo ngayon. At sinabi na nga dito ni Mizai ang kanyang tunay na pakay na nakikiusap nga daw silang mga hunter na sumali daw itong si Kurapika sa kanilang grupo at samahan daw sila sa pagpunta sa itim na kontinente. At mabilis na sagot nga ni Kurapika, pasensya na ngunit tinatanggihan ko ang offer ninyo dahil marami akong ginagawa ngayon. At tanong ni Kurapika kay Mizai na yan lang ba pinunta mo rito? At hirit naman ni Mizai, sa pagkakaalam ko na hinahanap mo pa rin ang mga responsable sa pagpatay at kumuha ng mga pulang mga mata. At dyan nga'y makikitang biglang nagbago ang mga mata ni Kurapika. At sabi nga niya na binabalaan niya nga itong si Mizai na mag-iingat sa mga binibitawang salita at kung nakikipag-usap nga daw ito sa mga iba't ibang tao sa labas ng kanilang asosasyon.
wag daw na itong isipin na kahit ito ay may posisyon. Hindi daw meaning nun na may karapatan na siya mambastos ng mga taong kaharap niya. At sabi pa ni Kurapika, oo nga daw na hinahanap niya pa ang mga pulang mata ng kuruta at bakit nga daw yung tinatanong ni Maizay habang dito ay pulang-pula pa ang kanyang mga mata. At sumagot naman dito si Maizay na meron nga daw silang natuklasan sa malayong kabihasnan at gumagawa nga daw ito ng kababalaghan at pagkatapos nga daw ng kalahating taon nakakuha ng mga ebidensya na ito ay may malaking koneksyon sa pulang mga mata at ito nga daw inireport sa kanila. At sagot naman ni Kurapika na alam niya nga daw ang balita na yan at ang katotohanan na ito pala ang pinagkakaabalahan ni Kurapika sa ngayon kaso wala pa siyang kahit anong impormasyon sa taong may hawak ng pulang mga mata. At nagsalita nga ulit dito si Maizay dahil alam na nila kung sino ang may hawak sa pulang mga mata dahil habang nag-research nga daw sila sa bawat background ng pamilya ng Kakin. At ang gusto nga ditong iparating ni Maizay kung si Kurapika ay sasama sa kanila malaki ang posibilidad na makita nito ang kanyang matagal na hinahanap. At hirit pa ni Maizay, kaya pag-isipan mo nang maigi ang desisyon mo. At dito nga ay napastop at napaisip si Kurapika at ang huling desisyon nga niya pumayag na rin siya na maging kasapi ng Zodiac at tagumpay nga ang misyon dito ni Maizay. At bago nga magtapos ang ika-4 na yugto dito ay nagtanong ulit si Kurapika kay Maizay na kung sino nga daw ba ang taong may hawak ng pulang mga mata at sinagot nga ito ni Maizay at sabi nga niya na walang iba kundi ang ika-4 na prinsipe ng Kakin Empire na si Cherednitz Huiguru. At diyan na nga nagtapos ang part 4 ng Dark Continent.